i-workshop ko itong aking bantige Pempis acidula. Nasa medium size siya. Yan. Medyo wild na siya. Wala na sa mga posisyon yung mga branches. So marami tayong babawasin branches dyan at mamimili lang tayo ng mga kailangan. Sabay i-workshop na rin natin yung puno. Mayroon tayong tatanggalin na part at gagawin nating shari. Tulad nitong nasa harap, medyo hindi na ako nagagandahan sa posisyon niya dahil blocking siya doon sa puno. Nawawala yung karakteristik ng puno dahil nakakoberan niya. So babawasin natin siya. Okay, so let's start. Okay, una nating tatanggalin itong nasa lower part na branch. Gamit ang branch cutter. So ayan. Ito pwede pa itong yan. Baka sakaling mabuhay. Nabubuhay naman siya pagka mabuhay ang cuttings ng bantige. Swertihan din. So ayan, tatanggalin natin yan. Mag-iwan lang tayo ng isang branch para kasing pwede pa to. Hindi naman siya nakaka-block doon sa puno. Okay, ito yung gawin nating first branch. Pag wildin natin to, hindi ko muna ito puputulin. Ayan. So natanggalan natin yung nakaharang dito. Tapos ito na maliliit na to, tanggalin na rin natin para pwede yan, kamay na lang. Para hindi na siya makaagaw ng nutrients sa puno. May supply pa roon sa ibang mga sanga. Ayan. So ayan, tanggalin natin yung maliliit na yan para luminis yan tingnan at madali nating makita yung itsura. So itong pangalawa, hindi ko na rin tatanggalin ito. Gagawa tayo ng kumpol dito, isang kumpol dito tsaka dito. So ayan, namimili ako sa dalawa na to kung alin ang gagawin kong apex. So ayan, mapapansin nyo dalawa sila, pero parang mas gusto ko to dahil makikita nyo siya, mas proportion siya doon sa dapat ito kasi masyadong mahabang tingnan kung ito ang gagawin kong apex. Bali tatanggalin na lang natin siya, gagawin ko na lang shari. Hindi pa rin natin puputulin, kasama pa rin siya sa design ng puno. So okay, so ayan, tatanggalin muna natin yung balat bago natin tuluyan siyang ukitin. Tapos
babawasan natin yung kanyang taba. Yun. Okay, yan na. Nabawasan na natin yung mga kailangang tanggalin. So, lumabas na yung kanyang trunk. Yan. Pwede na natin siyang i-wire ulit. Okay. Okay, yan. Nangangalahati na tayo sa ating pagwa-wiring. Yan. Kung napansin nyo, tinanggal ko na yung ano rito. Yung isang branch dito. Kasi masyado siya mababa. Patakip din doon sa ating trunks. Hindi makikita yung taba ng ano dito nung trunk natin papunta sa ugat. So tinanggal ko na, tsaka okay naman na siya, balance naman na. Dito hindi muna natin siya pawiringan kasi maliliit pa yung mga branches. Pa-wilding ko muna yan para medyo bumaba-taba pa, tsaka natin wiringan. Yan, bali APEC na lang. Ito na lang ang i-workshop nating APEC. Okay. Okay. Natapos na din natin yung APEC. Na-wiringan na din natin yung APEC. So, yan na. Nakaposisyon na yung kanyang mga branches. So another year pa siguro para ma-kompleto yung foliage niya. Yan. Basta importante na i-position na natin yung mga branches niya para maganda yung ano niya, pagkakapinis sa kanya. So okay, ito na mga kabonsai, natapos na natin yung initial design niya. So hintay-hintay pa tayo ng mga ilang panahon at ililipat na natin siya sa bonsai pot. So ayan.